Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Naglabas na po ng latest video, interview, yung ating Pangulong Bongbong Marcos matapos na mapabalita kagabi na dinala sa St. Luke's for medical observations na ikinatuwa ng mga walang iyang DDS. Ang gustong marinig mga kababayan, mamatay na yung ating Pangulo para makaupo na si Sara. Bigo kayo ngayon kasi malakas pa sa kalabaw after na makarecover yung ating Pangulong Bongbong. O ito yung ating Pangulo, parang hindi nagkasakit. Na-interview, mga kababayan ni Yossi Castro. Pakinggan natin po. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, Overwork lang po pala. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin nun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Tapos, nalusaw yung pangarap ni Sara Duterte na makaupo at yung excitement nalusaw, yung excitement ng mga DDS. Tingnan naman po ninyo mga kababayan, parang hindi dinala sa ospital. Di ba? Baka ipakalat naman ninyo, AI niya yan. Hindi man talaga niya si PBBM yan. Na-diagnose lang mga kababayan ng tinatawag na diverticulitis. So ano po yung diverticulitis? Is an inflammation or infection of small pouches in the digestive tract, usually the colon, causing sudden lower abdominal pain. Ang cause niya, kaya pala discomfort, yung sinasabi ng Palasyo Malacanang. So pwedeng magbigay ng discomfort talaga, pwede kang magka-fever at changes in bowel habits or diarrhea, constipation. Yan man lang po, sumakit yung tiyan. Ang cause niya, potentially due to low fiber, high fat diets or sometimes whole forms releasing bacteria. So madali lang naman yung treatment niya, involves bowel rest, antibiotics, and diet changes. But sabi dito, sa severe case, kailangan yung hospital care or surgery for complications like abscesses or perforation. Yan po mga kababayan ang sabi dito. So hindi man po siya life-threatening ailment. Naka-experience lang po ng discomfort yung ating Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Kaya dinala sa St. Luke's. That afterwards, balik lang agad mga kababayan sa palasyo. At ngayon pa nga po, nagtrabaho uli, balik sa trabaho. Kasi nga po yung ating Pangulo talagang addict sa trabaho. Hindi yung sinasabi ninyong bangang. Addict po sa trabaho. Dami kasing ginagawa yung ating Pangulong Bongbong. Hindi tulad po ni Sara na walang haros ginagawa. Ang pinakang project niya, tree planting, saka mamulot ng basura. Pero yung ating Pangulo, left and right po, mabigat masyado yung trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi mga big ticket projects na magpapabago po sa buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya yung panawagan natin sa ating Pangulo, kaya lang medyo ayaw niya talagang magpahinga. Pahinga naman po, Mr. President. Ayaw namin po na baliw ang pumalit sa inyo. Di ba?
Yung ating Pangulo po, senior citizen na po. Pero kung saang lupalo po, sumusuot para lang maglingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya siyempre, senior citizen na yung ating Pangulo, napapagod din po. Kaya sana, Mr. President, magbakasyon ka naman po kahit saglit. Isama mo kami ni Mrs. Sa pagbakasyon, yung ating Pangulo talagang sobrang sipag. Ayaw pong tumigil sa pagtatrabaho. Kandakuba na nga po. Diba? You deserve rest naman po, Mr. President. Si Sara, nasobrahan sa pahinga. Nakita natin mga kababayan, nakaupo doon sa baybayin. After na mamulot ng ilang sako lang ng basura. Iyan ang pinagmamalaki ng trabaho ni Sara, namulot ng basura sa bundok, sa beach pala. Tapos picture-picture mga kababayan sa baybayin. Habang yung ating Pangulo ikot ng ikot sa buong Pilipinas para maayos ang buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Yan yung ating Pangulo, trabaho ng trabaho, Bangsamoro, sa Mindanao. Ito kausap mga negosyante. Ito kasama yung mga athletes natin, Team Pilipinas. Ito kausap yung mga farmers para sa kabuhayan nila, pagbigay ng mga farm implements at ayuda. Ayan, pagod na pagod talaga yung ating Pangulo. Hands-on siya. Kaya nasira yung tiyan po, mga kababayan. Tingnan naman ninyo yung ating Pangulo. Napakasipag kasama yung DA Secretary si Chu Laurel para sa Kadiwa, Livestock Assistance. Ito yung sa Antique, kasama si Loren, upgrade ng airport. Ito yung sa Sumag Water Treatment Plant sa Negros Occidental. Lagari sa pagtatrabaho po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Sara, paupo-upo lang, pakapulot po ng kunting basura, naupo sa beach, sa baybayin, relax na relax. Yung ating Pangulo, ikot ng ikot, tingnan ninyo. Di ba? Ganyan kasipag yung ating Pangulong Bongbong. Tapos ito yung mga post na mga DDS, God Save the Philippines. So ninanais nilang mamatay na yung ating Pangulo. Nag-aabang sila ng latest. Mukha Oson, ano pong latest? Tungkol sa ating Pangulong Bongbong. After na ma-hospital, yun ang ibig sabihin niya siguro. Yan yung post ni Teo Moreno 4 hours ago. Cara David, nabasa mo ba? Balita, sana magkatotoo ang wish mo. Mga post nila. Excited na mamatay na yung ating Pangulo, mga kababayan. Bigo na naman sila sa kanilang mga pagnanasa. Parang binuhusan nalusaw yung kanilang excitement. All smile yung ating Pangulo na nagbalita po na maayos na siya. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, anong mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Paano na yan, mga DDS? Malakas pa sa kalabaw yung ating Pangulo. Bibi! Bibi! Di ba? Di masama na naman ang loob ninyo kasi buhay na buhay pa yung ating Pangulo.
ahaba pa lalo ang buhay ng ating Pangulo. Baka malampasan pa si Juan Ponce Enrile. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dandy Maravillas. Bye-bye. God bless.